Nabunot na natin ang tangke. Isipin nyo naman, oh. Tignan mo. Oh. Yo, what's up mga kadwit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. At meron na naman tayong customer. So, ano to? Palit filter at saka coolant. Hey there, subscribe to my channel. So, and also press natin this yung mga bell icon. flarings. Hindi ko napakita yung pagbaklas dun sa akin kaya dito pakita natin. So, first step natin, tanggalin lang natin yung mga tornilyo ito, dalawa. Dalawa dito. Tapos isa dito sa likod. Yan, dito isa. Pilip. Kaya magkakaiba ang tornilyo mo. Tapos dito Gis. Ito din Gis. Dalawa yan mga kaduit. Tapos pwede na nating hatakin to. Meron yan ditong ano dito sa ilalim nito, meron yang lock. Kaya dito nyo persahin hatakin sa ilalim. Tapos dito meron din yan. 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 So ito yung lock nya. Ito, tsaka ito. Tsaka yun. Mga mapakan. Tapos sa ilalim, meron niyang ano mga karit sa ilalim. Mga lock din to. Yan. Bali 4, 5, 6, dalawa sa unahan. Matama na lang sa ulo niya. Nabatasan ako nung nakaraan eh. Ba't buhay? So yan, meron isa dito. Gis. Tsaka ito pala, isa pa. Tapos pwede na natin tanggalin. Okay. Palit tayo ng coolant. So, ang gagawin ko, unahin kong palitan yung coolant bago yung filter mga kaduit. Pagsasabayin na natin. So, habang binabaklas natin, patuloy na natin yung coolant. Diretso na tayo.
Sinalitan mo na ba itong ulan? Hindi pa. Ba, ikaw nagtalit. Last ano pa. Hindi pa. Click yun. So yan, dinray na natin mga kaduit para diretso na tayo. Tapos ito, tanggalin na rin muna natin. Ilan taon na to? Magdadalawa na, no? Tatlo, magtatatlo. Tatlo na ba? Oo. Nakaraang taon pa akong bayad din eh. Ito, alug-alugin natin tapos tapon na natin yung natitirang coolant. Okay, tapos baklasin na natin yung kabila para bubuksan naman natin mamaya dun sa ilalim. So bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Bali lima mga kaduit yung ating babaklasin. Ito yung isa. So dito naman tayo sa kabilang side mga kaduit. Katulad dun sa kabila, meron po yung tatlong screw sa fairings natin, and then tatlong bolt sa kanyang footboard. Ayan. Tanggalin lang po natin yan para disassemble po natin lahat yung ating mga fairings. And then sa ilalim po meron po mga push lock yung ating bangka. Yan yung pinakailalim na fairings natin. Sundutin lang po natin yan isa-isa. Meron po yan dalawa doon sa harap, and then sa ilalim. Yan. Sundutin lang po natin lahat yun para disassembly natin, mahiwalay natin dito sa footboard. And then pwede na nating tanggalin itong ating footboard. And then after natin matanggal yung footboard mga kaduit, merong socket yan dyan, isang piraso dito sa left side. Pindutin nyo lang po yung lock sa may puno, tapos hilahin nyo lang. Dandahan lang po kasi baka maputol. Mahal po ang ating fuel pump. Yan. And then yung hose naman ng ating gasolina, yung engine fuel hose, ay sinusundot lang po yan, yung kulay pula na yan. Sundot nyo lang po ng flat screw na maliit. Dandahan din lang po, alalayin nyo po ng kamay para hindi po mapuwersa yung ating fuel pump. Baka po kasi maputol yung pinagsasaksakan, ay nako, napakamahal po niya.
So be careful po tayo sa pagtatanggal yan. And then meron na pong dalawang tornilyo yan dyan sa ibabaw, tanggalin lang po natin yan. Sa kabila po kanina tinanggal na rin natin yung dalawang tornilyo, at saka yung isang sakit doon, meron pong sakit sa ilalim. Ayan, yan po yung sakit sa ilalim. Pindutin nyo rin lang po yan kung hindi nyo kaya ng kamay, gamit kayo ng pliers. Yung pinaka punong-puno po, pansinin nyo meron yan dyang clip lock, pindutin nyo lang po yan. Ayan, tapos hilain nyo ng bagya. Yan, yung clip po na yan. Pwede pong kamay, pero kung hindi kabisado pa at medyo ano kayo, easy. Okay, Nabunot na natin ang pwede tangke. na po natin tanggalin ang tangke para mapalitan na po natin ang filter. So, pag magdidrain kayo ng coolant mga kaduit, meron pa yung isa dito sa ilalim. Dito sa pinaka-ilalim na ilalim. Tornilyo ng ano to. Sa may black. So yung pong drain plug ng ating coolant dyan sa may block, meron po kasing drain plug yan dyan para sa coolant. 8mm po, gamit po kayo ng T-wrench para mas ma-access nyo ng ayos, kasi kung gagamit kayo ng open or close range mahirapan kayo. T-wrench para mabilis po ninyo mapihit. 8mm po. Ayan mga kaduit, ayan. So yung pinaka-ilalim na yan, meron din coolant yan. Kaya magandang ma-drain dito. So yan na mga kaduit, at change oil na rin natin. Sabay-sabay na yan, isang banatan na lang yan, no? Change oil, tapos nililinis na niya yung ilalim para pagbalik natin ay malinis na lahat. Yan. So, magpalit muna tayo ng filter, pero bago tayo magpalit ay cleaning muna natin yung tangke niya. Okay? Okay, so i-drain na natin, nalinis na natin. So maganda pa yung tangke niya, wala pong sinyalis ng mga kalakalawang sa gilid, unlike no sa atin. So ito yung atin pinintahan natin kasi kinalawang na yung gilid. Drain muna natin yung kanyang gasolina. So palit na tayo ng filter. Ito yung filter natin. So 4 na tornilyo lang naman yung babaklasin natin dyan to. So tandaan nyo, lagi nasa kaliwa yung guard, tapos nasa kanan yung mga sakit. So yan na mga kadoy, ito ang dumi rin. Isa rin to sa the best, ang dumi. Ayan o. Makarumi din. So kailangan na rin talagang palitan to. So pero bago natin palitan, maghugas muna tayo ng kamay para malinis. Okay, malinis na yung kamay natin mga kadoy. So tanggalin na natin to. Isipin nyo naman Siya mo. Mas maitim pa yan kaysa doon sa akin yung sa akin medyo ano pa Sa pagtatanggal mga kadito ng fuel filter, para mas mapabilis kayo, gumamit kayo ng cutter. I-cut nyo na po yung pinagsusuotan ng lock ng ating fuel filter. Ayan, yung may dalawang po kasi yan, slot para dun sa lock na galing sa fuel pump natin. So i-cut nyo na po yung isang side para mas mabilis po nating matanggal yung ating fuel filter. And then after po nating matanggal yung ma-cut yung lock, ay gamit po tayo ng flat screw, yung manipis na flat screw lang. At ating dandahang sundutin palabas yung ating fuel filter para hindi na po tayo mahirapang magtanggal. Medyo maganit po kasi yan, masikip kasi yan
At after natin matanggal mga kabait yung ating lumang fuel filter, pahiran lang po natin ng konting langis yung dalawang lock nung ating yung lock na nasa fuel pump natin, din yung dulo ng pagpapasukan natin ng bagong fuel filter para hindi siya maganit. Pag hindi nyo po kasi yan nilang isa, napakahirap, napakaganit niyang ipasok. Okay. Buti yung sa'yo, hindi pa kinalawang. Sa akin dito, kinalawang. Sa isla. So, unang bukas pa lang naman to, kaya okay lang to kahit hindi pa to pagtan. Hindi pa yan mag-leak. So, pagtan na lang natin ito sa mga susunod pa kasi pit na pit pa naman yung o-ring. Hindi pa naman siya sabihin nag-expand or nag-loose. Okay, balik na natin. So, kailangan ma-check din mga kapit bago ibalik kung may leak or may tagas. Ayan. So, wala naman. At tayo naman ngayon, ibalik na muna natin tong coolant bago natin ilagay yung ating tangke. Ibalik na natin yung tornilyo sa ilalim sa block. So, dito naman magbalik tayo sa ilalim. Alisin na natin, nag-chainsaw na rin tayo tuloy. So, sali na tayo ng coolant. Nagsali na tayo ng coolant dyan. Kulay green yung coolant natin na reset. Tapos naglagay na rin tayo doon ng sa reserve coolant nya.
Ngayon ay magsasalin naman tayo ng langis. Tapos ikakabit na natin yung tangke. Unahin na muna natin itong langis para mapaandar natin, tapos masukat natin yung kulang kung sakto na. Kasi bababa pa ang coolant yan pagkatapos nating mapaandar. Ayan, blue core ang ating nilalagay. Ito. Okay, salin na lang natin mamaya maya. Okay, so kabit na tayo mga kabit ng tangke. At tapos na tayo. Pag-install o sa pagbabalik natin ng tangke mga kadito, huwag nyo kalimutan yung goma na yan, yung nasa tabi natin sa gilid na isalpak na para hindi na po tayo mahirapang maglagay. Yung pinaka cover sa ibabaw, so nalimutan ko siyang ilagay agad, pero inihabol ko na lang yan, pinasok ko na lang siya dun sa pagitan. Yan, huwag nyo pong kalimutang ilagay yun para hindi na kayo mahirapan. Balik na rin natin yung mga hose. Salpak nyo lang yung dating hose, yung mga wires. So nag-lock. So pag nag-lock, tuntin nyo lang ulit. Magatik, ibig sabihin nun ay, so mamaya natin higpitan. So lagay na rin muna yung mga okay, tapos na tayo. Tapos merong isa, baka malimutan nyo ikabit yung sa gauge natin. Ito. Ayan. Yung isa na yan. Tapos reset na natin dahil nag change oil tayo. Reset natin yung kanyang oil trip meter. Oil 3,294. Yan ang ano mo? Grabe. Reset na natin yan. Okay. Nag-reset ba? Napindot ko eh. Okay. Ay, mali. Oil. Yan. Okay. So, yun na mga kadit, na zero na. So, balik natin sa Odo. So, ang Odo niya ay 22,815. So, akin ay 20,000 na eh. 2,000 lang ang lamang mo sa akin. Nauna ka sa akin ay isang taon, no? Okay, so testingin natin andar pa, tapos testing na natin yung coolant. Gauge, ayan, gauge niya ay 2 pa sa gasolina. So ma-check din yan kung gumagana after natin gawin para sure na tama yung paggagawa natin. Tingnan ko yung coolant kung okay na. So as per checking natin mga kadit, sa coolant okay na siya. Hindi na natin kailangan mag-additional pa. Ayan, balik na natin lahat ng mga kailangan ibalik para matapos na po tayo. So ayan na mga kadit, tapos na tayo sa ating mga pinaggagawa dito sa NMAX version 2. Oh,
palit coolant, palit fuel filter, cleaning, tapos change oil na rin. So okay na, nabalik na natin sa dati niyang forma at ating nireset na rin yung kanyang oil. So zero na yung oil niya. So bali ang kanyang odo ay 22,815. Okay na. So yung kanyang gauge ay 2 bar sa fuel niya. Okay, so okay na yan, tapos na yan. Bago rin ang kanyang mga gulong, oh. Anong ang gulong yan? Maxxis. Ayan. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyong patuloy support at panonood sa ating mga video. Nakatapos na po tayo. God bless po.